to His service. But before that, makikita po natin this, the last chapter of Joshua. Ito po yung huling mensahe ni Joshua sa bansang Israel. And this time, Joshua is an old man. It's time for Joshua to offer his last statement, last words, last instructions. And this is also the renewal covenant commitment of the people of Israel. And we can notice here in chapter 24 and verse 1, Joshua gathered all the people, all the tribes of Israel to Shechem. Shechem, ito po yung lugar na kung saan marami pong nangyari. Okay? Joshua chose this special place, Shechem, for the final message to the people of Israel. As I said, Shechem held many memories for Israel. Marami pong nangyari dyan sa lugar ng Israel, at sa lugar ng Shechem. Pinili po ni Joshua ang lugar ng Shechem sapagkat ito ay mahalaga sa kanya. Very memorable sa kanya. Dito po nangyari na si Abraham ay hipag-usap sa Diyos. Doon sa Genesis chapter 12, God appeared to Abraham, diyan po sa Shechem. Also, Abraham built an altar there. Diyan po sa Shechem. And also in Genesis chapter 35, Jacob had family revival. And also, the people of Israel rededicated themselves to the Lord in Joshua chapter 8. So, yan po, we'll notice that place, why this place Shechem choose Joshua for his last instruction. Ano pong makikita natin dyan? Being a special place can easier for us to meet God. Kaya dito po sa mahalagang lugar na yan, Shechem, si Joshua, diyan niya tinawag ang mga elders, ang mga heads, and judges, and officers, and they presented themselves to God. That's why a special place, being a special place, can easier to meet God. And don't you know that this place is a special place for us? Because we are here, because we meet God. Kinakatagpo natin ang Diyos dito. Amen po? Although we believe that God is everywhere, bilang mga ligtas na, kung ligtas ka na, tumanggap ka na sa Panginoon, you have that assurance na anumang mangyari sa iyo, kahit saan ka pumunta, God is with you. Sabi ng Matthew 28 verse 20, and lo, I am with you even unto the end of the world. We know that God is everywhere, saan man tayo pumunta, nandun ang Diyos. Pero hindi mo pwede sabihin, nandito naman ang Diyos, di na ako magsisimba. Di na ako pumunta sa church, nandito naman ang Diyos, kasama ko. No, mga kapatid, ang Bible ay kompleto. Di mo pwedeng sabihin ang Bible ay particular lang. Di ka na magsisimba dahil anyway, pwede ka namang sa bahay sumamba sa Diyos. Pero sabi ng Hebrews 10:25 ang sabi, not forsaking the assembling of ourselves together.
hindi po tayo pinapaalalahanan tayo ng Bible, ng salita ng Diyos, na huwag nating kaliligtaan ang ating pagkakatipon. And that's why, itong ating pagkakatipon sa lugar na ito, is just like a Shechem. Yung mga panahon na yun, nila Joshua. Ngayon, tayo po'y nasa modernong panahon na ngayon. And we believe that still the Bible does not change. The God of the Old Testament is the God of the New Testament. Ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon na tayo po ay nasa mahalagang lugar, special na lugar, na kung saan mas meron tayong kasiyahan, kagalakan, na makakatagpo natin ang Diyos. Kaya nga, every time we come to church, hindi tayo katulad noon na nagsisimba ka, masama loob mo, sisimba ka, basta lang mapunta ng church. Basta lang nasabi na nagsimba. Ngayon, hindi. Because we are saved. We go to the place, a special place, no other than the church of God, the house of God. And we always remember Psalms 122 verse 1. Huwag po natin kalilimutan yan. Every time we go to church, remember this verse. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Because this is the special place for all the children of God. Kaya, ito po ay ni-remind ni Joshua sa kanila. Joshua also reminded the people of Israel that because of the grace of God and the goodness of God, talagang sila po, mga kapatid, ay talagang piniserve ng Panginoon. Kahit na ang bansang Israel, ang kanilang, di ba, kanilang buhay, ups and down, titigas ang ulo, tapos babalik na naman, magpapakumbaba na naman, magsisisi naman, and then babalik na naman. Kaya, makita natin yung sa verse 20 na sinabi ko sa inyo, pinabasa ko uli sa inyo, if you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn you and do hurt and consume you. After that, He hath done you good. Kaya sabi ni Joshua dito, nakita nyo kung paano ang kabutihan ng Diyos, kung paano ang biyaya ng Diyos, kung paano kayo tinulungan ng Diyos. Kahit na kayo ay naging matigas ang inyong ulo, kayo ay sumuway sa Diyos. Kahit na ang mga ninuno ninyo na imbis na sila ay magpatuloy, imbis na sila ay sumunod doon sa nagligtas sa kanila, doon sa nag-alis sa kanila sa pagkaalipin ng kaaway. Ano ginawa? Sumunod sila doon sa mga Diyos-Diyosan. At kaya mga kapatid, makikita natin sa mga instruction dito ni Joshua sa kanila, makikita natin mga kapatid na sila ay pinapili. Pinapili. Sabi ni Joshua sa verse 14, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth.
ito na po ngayon ang mahalagang hamon at mensahe na nais na piliin ng mga tao dito. At ngayong umaga, ito rin po ang nais kong makita natin ngayong umaga. Ano ang kailangan ng mga tao ngayon sa gawain ng Panginoon? Mga tao na mayroong pong unang-una, the kind of man that needs today, the man who has dedication. Mga kapatid, ang mundo, maraming mga qualification. At sometimes, nakikita rin naman natin sa mga taong ito, yung dedication nila. Pero, wala sila sa Panginoon. But what we need today is men, and I'm talking now particularly to the men of our church. We need men in the Lord who has dedication. Kaya sabi ni Joshua dito, now therefore fear the Lord. Matakot kayo sa Panginoon and serve Him in sincerity and in truth. Yan po yung mga tao o yung mga lalaki na sila ay pipiliin nila na maglilingkod sa Kanya na mayroong sinseridad at katotohanan. Ibig sabihin, may dedikasyon ka. Ikaw ay talagang itinalaga mo ang buhay mo sa Panginoon. Sapagkat kung hindi mo itatalaga ang buhay mo sa Panginoon, may reservation ka. Hindi mo talagang ibibigay ng todo ang buhay mo sa Panginoon. What we need today is the kind of man who has that dedication, na maglilingkod, na merong pagtatapat, sinseridad, at katotohanan. Amen? Hindi natin kailangan ang mga lalaki, mga kalalakihan na hanggang sa hanggang sa forma lang. We need men, we need Christians, we need believers who has that dedication to serve the Lord in sincerity and in truth. Walang pagkukunwari, walang pag-aanilangan. You have that dedication in your heart na ano ka bang klaseng Kristiyano? Ano ka bang klaseng Baptist? Baka Baptist ka lang sa pangalan. Baka member lang tayo sa pangalan. Baka nabautismoan lang tayo. We need dedication in the service of the Lord. Kaya sabi ni Joshua, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Hindi natin kailangan ang mga tao sa gawain ng Panginoon na wala talaga yung puso diyan. Kaya salamat sa Panginoon na mayroon tayo mga men of the church. Na ito mga men of the church na ito, alam ko ang puso nila sa gawain. Huwag lang po kayo magbago. Amen? Sapagkat ang kailangan ng Panginoon, yung talagang dedicated sa gawain. Hindi yung ngayon, sige-sige ka, pursigido ka, masigasig ka, pero pagka dumaan yung problema, wala na. Oh? We need men who really give themselves
to serve the Lord in sincerity and in truth. Amen. Hindi ka nababayaran. Hindi ka hindi ka na bobola. Right. Ha? Hindi ka na isahan. Good. That's the kind of man we need today. Kaya itong sabi ni Joshua, serve Him in sincerity and in truth. When you fear God, alam mo na yung buhay mo, ibibigay mo sa Panginoon. Good. Itatalaga mo sa Panginoon. Marami na tayong mga nakita sa mundo na dito sa mundo na nagbigay ng kanilang buhay. They dedicated themselves dun sa mga trabaho nila, sa kanilang mga karir. Pero wala yun. Dito lang yun sa mundo. Pero tayo mga kapatid, sa Panginoon tayo eh. Amen? We need dedication. The kind of man we need is man who has dedication. And number 2, ang sabi ni Joshua, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood. Put away. Pangalawa po na kailangan natin, mga tao, mga lalaki, mga Kristiyano, who has direction. Direction. Sabi ni Joshua, put away. Tanggalin nyo, alisin nyo, alin yun? Yung mga Diyos-Diyosan na sinamba ng inyong mga magulang. So it's time for them to choose na kailangan meron silang direksyon. Na ang kanilang susundan, ang kanilang patutunguhan ay talagang tiyak at ang Panginoon ang kanilang paglilingkuran, susundin. Hindi yung sinunod at sinamba ng kanilang mga ninuno ng mga magulang. Mga kapatid, this is the kind of men we need today. May direksyon. Dapat may aalisin ka. May tatanggalin ka. Hindi mo susundan yung nagkamali na. Tama? Mali na nga yung magulang mo. Sumunod na sila dun sa relihiyon. Susundan mo pa ba yun? Kaya sa ating mga bisita, pasalamat kayo sa Panginoon. Kayo'y nakatiyak ng kaligtasan. At ang kalooban ng Diyos sa inyo, sila rin ay mabahagian nyo. At hindi kayo magpapatuloy doon. Kasi, natagpuan nyo na yung katluhanan eh. Nabuksan na ang inyong mga mata eh. Amen? Nasa tamang direksyon na kayo. The kind of man we need, man who has direction. Sabi ni Joshua, put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Kaya mga kapatid, wala na tayong pag-anilangan. Hindi na tayo nag-iisip na ito ba'y tama yung ginagawa ko? Ako ba'y nasa katotohanan na talaga? Nasa direksyon na tayo. Kaya nga yung John 14:6 naunawaan natin yan. Yan ang ating verse palagi. Na why we are saved today. Because we know that Jesus is the way to heaven. Yun yung direksyon natin. Put away
the gods which your fathers served on the other side of the flood in Egypt, and serve ye the Lord. Direction. We need this kind of men. Are you in the right direction? Yes. Baka iniisip natin, nandito lang tayo sapagkat lumipat lang tayo ng relihiyon. Lumipat lang tayo sa Baptist. Pero yung direction talaga na tama, medyo alanganin tayo. Mga kapatid, we need this kind of men who has direction. Di ba? Sa mga driver, di ba? Pag nag-drive ka na, alam mo na yung direksyon. Di ba? Hindi ka na kaya nga, hindi pwede sa driver yung mahina loob eh. No? Pag mahina loob mo, disgrasya abot mo o marami kang madadamay. Okay? Kaya bilang driver, you have that direction. Focus ka. Okay? Handun yung isip at puso mo. Tatanggalin mo yung mga magiging sagabal sa iyo. Aalisin mo yung mga bagay makaka-distract sa iyo. Okay? Kaya nga, driver, yung direction yan eh. Di ba? Focus yan sa kanyang dinadaanan. Ganon tayo mga kapatid. We as believers, ganon din kayo, mga men. We as men, especially in this church. God needs you who will direct your family to the Lord. Amen? Nakakalungkot, maraming mga nabalitaan tayo, mga Kristiyano, mga men sa family, pero, di ba, nariskarilang buhay nila. Sila ang family. And we must be careful in that. We as believers, tandaan po natin, alam natin na ngayon, nasa tamang direksyon tayo. Tama ang tinatahak natin. At huwag tayo napalilin lang, huwag tayong padidistract. Ano pa po? The kind of men we need. In verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day. The kind of man we need is the man who has decision. Decision. Sabi ni Joshua, choose you this day. This is now the time that the people of Israel, the elders, the judges, the heads of their families. Sabi ni Joshua, choose you this day. So we need men who has decision. You will choose. Ano ang pipiliin mo? You have to decide whether you will stay to follow your fathers that they serve the strange gods. Their fathers, they serve other gods. It's time for them to choose. Mamili kayo. And now, this is what we need. Men of the church, choose
to serve the Lord. Amen. Decide with your family. Sabi ni Joshua, choose you this day. Mamili kayo sa araw na ito. If you will choose to serve with your fathers on the other side of the flood, or the other side, gods of the Amorites, whose land you dwell. Yan, yung mga tao na yan, yung mga kalaban na yan ng Israel. Sabi ni Joshua, kung susunod pa rin kayo dyan, kung yun pa rin ang pipiliin nyo, that's your decision. Kaya minsan, mahalaga po sa ating mga Kristiyano ang gumawa ng desisyon. And our decision must be always based on the Word of God. That's why in our home, in our families, hindi po pwedeng babaliwalain ito. We have to maintain our devotion. We have to maintain our prayer devotion. We have to maintain our quiet time with God. That every time we wake up in the morning, wala tayong ibang iisipin agad. Fresh pa ang isip natin. Makipag-usap tayo sa Diyos. Sapagkat yan ang pinaka magbibigay po sa atin ng magandang gagawin natin sa araw na yan. Ay narinig ako, sa araw na yan, marami kang ginawa. Ano? Ang dami mong ginawa. Tapos pagdating ng gabi, parang pagod na pagod ka. Stress ka. Bakit? Ay, pagising mo hindi mo inuna ang Diyos Kaya talagang bagsak ang katawan mo. Stress ka. Pero pagka gising mo ng umaga, you have quiet time with God, humingi ka ng lakas sa Panginoon, katalinuhan, lahat ng gagawin mo. Alam mo, pagdating ng gabi, papahinga ka na, parang papasalamat ka lang sa Panginoon. Ay, Lord, di ba? Parang ang mga ginawa mo, parang baliwala. Yun yung sinasabi natin, mga kapatid, na tama ang desisyon na ginagawa natin. Sapagkat when we have quiet time with God, we read His Word, we follow His instruction, we follow His plan for us, then He will do the rest for us. Diba? Sabi ni Joshua, choose you this day. Mamili ka. Mamili kayo. It's time for you to decide. Either you will continue to follow the wrongdoings of your fathers dahil mas pinili nila na sundin, sambahin yung mga Diyos-Diyosan, yung kalaban ng mga Israel. Instead na sila ay manatili na maglingkod sa Panginoon. We need this kind of man who has decision. Number 4. Sabi ni Joshua, but as for me, and my house, kind of man we need is not
only who has dedication, who has direction, who has decision, but also who has distinction. But as for me and my house, mga kapatid, kailangan tayong mamili. Mga men, kailangan yung pumili. You have to put distinction. Ano yung distinction na yan? Saganang akin, ako at aking pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. Dadalhin ko ang aking pamilya sa Panginoon. Dadalhin ko ang aking sambahayan sa tungo sa gawain ng Panginoon. We have to be distinct. Kailangan po maging iba tayo. Kung ang sanlibutan, kung ang mga tao dyan, yung mga men dyan, mga kalalakihan, influensyado sila, may position sila, malaya nilang gawin yung gusto nila. But to us, we have to put distinction. Iba po tayo sa mundong ito. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans 12:1 and 2. Sabi sa verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be not conformed, but be transformed. Mga kapatid, we have to be distinct in this world. Kailangan ng mga kalalakihan, kailangan ng mga Kristiyano na magiging iba sa mundong ito. Kahit na yung mga tao dyan, diba? Anong ginagawa nila dyan? Masaya sila dyan sa bisyo nila, so ano mang ginagawa nila. Kahit masaya sila. Pero ako, kami, na pamilya ko, magpapatuloy, maglilingkod sa buhay at tunay na Diyos. Diba? Kasi mga kapatid, sa mundong ito, sa panahon natin ngayon, ang diablo, double time. Gusto ng diablo, sirain ang mga pamilya. Gusto ng diablo, sirain ang mga Kristiyano. But as for me and my house, we will serve the Lord. Man who has distinction. Kailangan maging iba po tayo. Amen? Kaya nga, kasabihan din sa atin, ang Baptist, angat sa iba. Ang Baptist, iba sa lahat. Amen? Amen? We must prove that sa buhay natin at sa iglesyang ito. But as for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo yung sinabi ni Joshua dito, yung last phrase na yan, we will serve the Lord. At yan ang pinaka-last natin. Who has determination. Determined si Joshua. Tanungin natin ngayon, ating sarili. Are we determined to say that also? Hindi ka lang may dedication, hindi ka lang may direction, hindi ka lang may decision, hindi ka lang may distinction, hindi ka kayang mag-compromise, hindi ka kayang madala, kundi tiyak ka, for me, in my house. At yung huli, we will serve the Lord. Who has determined. Has that determination. And
Brother Darrell, pakitugtog mo yan. Because that this is our last point. So we all stand up. I will sing this song. And those who know this song, you sing with me. Darkness around me, sorrow surrounds me, and though there be trials, still I have this treasure, my God. I am determined to live for the King. I am determined to be invincible till He has finished His purpose in me, and nothing shall shake me, for He'll never forsake me. I am determined to live for the King. Hell's gates are trembling from saints' prayers, ascending. Darkness is crumbling from praises we sing. Our sovereign victorious is marching before us, and we are determined to live for the King. I am determined to be invincible till He has finished His purpose in me, and nothing shall save me, will never forsake me. I am determined to live for the King. When I am weary, I look to His face, and when I am tempted, I trust in His grace. Yeah, let trust in His grace. I am determined to be invincible till He has finished His purpose in me, and nothing for He'll never forsake me. I am determined. I am determined. We are determined to live for the King. Live for the King. As we close today, I'd like to request again to come in front all the men of the church. Lahat po ng mga men of the church, either you are not still a member of this church, come. Dito po sa baba ng altar. All the men.
I hope that the last point that we have today in our preaching the message of the Lord, and I pray that